Salamat sa'yo, aking Panginoon. Ako'y inibig mo, aking lubos. Magandang gabi po sa bawat isa. Ang alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buhay ko, puso't paluma. Hindi ko kaya na kapag-magato. Mga haliyas, ibig kong nilubog. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y ganito. Ikaw lamang Ama, kanyang iba. Magandang gabi po, purihin ng Diyos sa lahat ng mga kapatid na nakikinig. Ako ay binigyang pansin, ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang mga piling mo'y kakalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso't paluma. Hindi makaya ng kapag-agato. Mga haliyas, ibig kong nilubog. Ang aking dalangin, sana'y tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y ganito. Ikaw lamang Ama, kanyang iba pa. Kung hinihindi. Ikaw lamang Ama, kanyang iba pa. Kung hinihindi. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nasa labas po ng Metro Manila at tayo po ay nasa Magalang, Pampanga po. Kaya binabati ko po lahat po ng mga kapatiran dyan sa Marikina at sa buong mundo po sa isang mapagpalang gabi po ng pakikinig po muli ng pag-aaral natin ng mga salita po ng Diyos. Kaya kamusta na po kayo? Lalong-lalo na po at mga kapatiran po dyan sa Marikina sa Peace of Harvest Christian Ministry at gayon din naman po sa Montalban, Rizal, dito po sa Puray Christian Church. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pagpapala, pag-iingat ng ating dakilang Ama. Kamusta na po kayo? Pasensya na po, wala po tayo sa Marikina ngayon. Tayo po ay nandito po sa Magalang, Pampanga sa Novo Farm Resort po kasi meron po kaming gagawin po na stakeholders meeting po para po sa 5-year roadmap plan ng Commission on Higher Education. Kaya medyo palipat-lipat po tayo. Nung last week po ay nasa Leyte tayo, ngayon po ay nasa Magalang, Pampanga. Kaya kamusta na po kayo? Sana po ay napapakinggan niyo po ako ng maliwanag. Kung napapakinggan niyo po ako, paki-type niyo po sa comment ng Amen. Ayan. Kung maliwanag na maliwanag po at gabi na po kasi nandito po tayo sa Novo Resort. Hopefully po, sana maganda ang reception natin sa muling pagtatalakay po natin at pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Sige nga ho, pakitype lang ho ng amen. Hindi ko po nalalaman kung maliwanag. Ayan. Thank you, Lord.
Kanina ho'y umalis po kami ng colleague ko at dumating po kami ng 4:30 rito. Umalis kami ng UST po ng mga 1:30 po yata, yung hindi ako nagkakamali. Tayo po ay nakarating po dito ng ligtas po. Salamat sa inyong mga panalangin yan. So maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig. Ngayong gabi po, meron tayong mahalagang pag-aaralan. At gaya ng ating tinatalakay sa eschatology o yung mga kawakasan ng mga bagay, bahagi po ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay yung kawakasan at ang serye na ginagawa po natin ay patungkol po sa Aklat ng Pahayag, yung Book of Revelations na pinag-aaralan po natin yung mga last days events at lalong higit po yung simbolismo po na nakikita natin in the Book of Revelation. Kaya saan man po kayo naroroon, lalo na sa mga kapatid po natin, binabati ko po kayo dyan po sa mga nakikinig po sa Ohio, lalo na pamilyang Bilog po. Magandang gabi po sa inyo dyan. Nawa po ay very clear po ang reception natin ngayon. Sa mga kapatid natin po, dyan po sa Texas, lalong-lalo na ang ating pong mga kapatid na familiar, na sila po'y naka-tune in din po ngayong gabi, ang buong Esquejo family dyan sa Texas. At maganda rin pong gabi po sa Florida. Ang buong Cruz family po ay binabati ko. Kasama po si Atelina. Salamat po sa lahat ng suporta ninyo, sa lahat po ng mga panalangin at sa pagbibigay po ninyo ng mga tulong po sa church. Nakakarating po sa lahat ng mga gawain natin ang inyo pong mga panalangin at ang mga contribution po ninyo na mga pinansyal, lalong-lalo na sa mga gawain po. Kaya, kamusta na po kayo? Ang ating pong mga kapatid po diyan po sa Canada, kamusta na po? Sa Ottawa, Canada po, ang mga kapatid po natin, diyan po sa may church po ng iba't ibang bahagi po sa Manitoba po. At lalong higit po, ang Hiron family, ang Ramos family po ay binabati ko. Magandang gabi po sa bawat isa po. Wala po ako ngayon sa Quezon City, at wala po tayo dyan po sa Marikina rin. Nandito po tayo ngayon sa Magalang, Pampanga. Kaya pinaparating ko po ng taos-puso ang pagbati ko po sa inyo. Kahit malayo po tayo, hindi po nagiging hadlang ang pagpapahayag po natin ng salita ng Diyos. Kamusta rin po mga kapatid natin sa Britanya, doon po sa London. Kamusta po ang buong Gutierrez family, ang Bilog family po? Alam ko po naka-tune in po kayo. Salamat po sa lahat ng inyong mga tulong at sa patuloy po ninyong pagpapala na pinagkakaloob, lalo na sa prayer po kay Jojo Bilog at gayon din naman po sa buong Gutierrez family. Sa Middle East po, kamusta na po ang buong Shason family po dyan? Naka-tune in po sila ngayon sa United Arab Emirates po, sa Abu Dhabi, ang mga kapatid po natin dyan, sana lumalakas po at patuloy po kayo naka-tune in po sa mga pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat po ng hindi lang po sa pamilya po ng Shason, lalo na Sister Aster po, kamusta na po kayo? Namimiss na po namin kayo. Si Ivan, si Sister Ellen, kamusta na rin po, At ang buong Dungo family, magandang gabi po sa inyo. Lalong-lalo na si Sean, kamusta na Sean? At saka po si, sa kapatid po nating Sister Ellen, yan po si Alex, si Len, kamusta na? At saka po ang inyo pong bunsong anak. Sa Japan po, ang ating pong mga kapatid dyan na naka-tune in po sa church po dyan sa Japan, magandang gabi po sa mga kapatid po, lalo na po sila Midori, kamusta na kayo dyan? At saka po ang ating pong kapatid na si Lizette. So one of these days po, baka makabisita po kami dyan sa ating mga extension dyan sa Japan. And also magandang gabi po sa lahat ng mga kapatiran po natin from Vietnam, from Cambodia and Laos at dyan po sa Malaysia. Magandang gabi rin po sa mga kapatid natin all throughout Metro Manila po na naka-tune in po. Sa ngayon po ay nagpapasalamat tayo. Hopefully po at nakalagay po dito sa ating mga comments ay malakas naman po. Ayan po, salamat po. So lahat ay nag-amen. Maliwanag. Salamat po kay Sister Camille. Sabi niya po ay napakaliwanag po ng ating transmission. Medyo nasa paanan po kami ngayon ng Mount Arayat, nandito po sa Magalang, Pampanga. At saka yung pangalan pong Novo pala, kanina na-orient po kami, ay isang magandang lugar po na nasa paanan ng bundok. Ayan. So it's a Hebrew name.
Novo. Pwede ho tayo rito magpunta ho. Nakita ko po maganda, tahimik. Pwede tayo rin po dito mag-team building sa buong churches po, no? Maging ang mga lokal po dyan sa Montalban at saka dito sa Marikina, pati po dito sa Quezon City, pwede ho tayo magsama-sama dito po para tayo po ay magkapag-team building. At kayang-kaya niya yung capacity po, kayang-kaya yung dami po natin dito. Tatanungin lang po natin yung price, no? Ayan po. Kaya, kamusta na po kayo mula po Luzon, Visayas, and Mindanao? Pinapaabot ko po ang akin pong mainit na pagbati, lalong-lalo na sa atin pong kapatid dyan po sa Montalban. Noon pong nagpapasalamat po ako noong nakaraang Sabado po, nakapagbautismo po tayo ng 31 kapatid at binabati ko po kayo lahat dyan sa Puray Christian Church. Ano ho? At naganap po ang bautismo doon po sa tabi po ng ilog na kung saan po ay naging maayos po and 31 souls po ang nagpabautismo. Doon naman po sa atin pong church sa Marikina, ang Peace of Harvest, nung linggo po, 11 po ang nagpabaptize. Kaya napakadami po na padagdag po sa mga nananalig po sa ating Panginoong Hesus. At ako po ay nagpapasalamat dahil lumalago po ang iglesia, lumalago po ang church sa sama-samang panalangin at tulong po ninyo. Nawa po, ingatan po ng Panginoon ang ating pong mga puso para hindi tayo magkakamali at kung nagkakasala tayo, makahingi po tayo kagad ng tawad sa lahat ng mga nagagawa nating pagkakamali. Kaya good evening po sa ating mga kapatid dyan sa Cainta. Kamusta na po? Mainit po ba dyan? Dito po ay napaka-humid po. Kanina pa ho tumatagaktak ang pawis ko. Medyo madilim lang kaya hindi nyo napapansin. Sa mga kapatid naman po natin, dyan po sa buong Marikina, hindi ko mabanggit halos lahat ng ng mga barangay diyan, hindi ko pa kabisado. Pero yung mga kapatid natin diyan sa Barangay Malanday, sa Barangay Concepcion 1, Concepcion 2, mga kapatid po natin diyan po sa IVC, sa Tanyong. Kamusta na po kayo sa Barangka, sa Barangay Fortune po at diyan po sa Barangay Parang. Kamusta na rin po sa Tumana, gayon din naman po sa Marikina Heights, sa Barangay SSS at sa maraming dako pa po, lalo na po sa Kalumpang at gayon din naman po sa Santa Elena at San Roque. Good evening po sa bawat isa. Ako po'y taos-pusong bumabati rin sa mga kapatid natin, lalong-lalo na sa Australia ho. Meron din po tayong tagapakinig ngayon. Ayan po. Nandiyan po sila Antimila, nakikinig po sila at lahat po ng kamag-anak natin na naka-tune in po. Ngayon pong gabi ay mahalaga ang ating pag-aaralan dahil bahagi po ng eschatology o ng pag-aaral po ng kawakasan ng sandaigdigan, bahagi po ng pag-aaral po sa theological studies ng Biblia, ay yung tinatawag po nating pag-aaral sa mga huling araw. At ang topic po natin, ito po papakita ko lang po sa screen. Ayan. Pinamagatan po natin dito na ang mga tunay na iglesia sa huling araw. Mga tunay na iglesia sa huling araw. Ito po, bahagi ng naglipa na ho na maraming iba't ibang mga churches o na mga iglesia. Pero tignan natin ang kanilang mga characteristics o yung kanila pong mga katangian. Base po sa aklat ng pahayag. Base po in the book of Revelations. Assignment nyo po yan kung inyo pong mababasa doon po sa Revelations chapter 2 and Revelations chapter 3. Nandun po yung 7 churches. At makakapulot po tayo ng mga magaganda pong mga karakteristik o ehemplo po bakit ang mga ibang iglesia po o mga ibang tinatag po na church po in the last days ay sumasang-ayon po doon po sa kalooban ng Diyos at ang iba naman po ay tumataliwas. Yan po ang maganda nating pag-aaralan. Pero bago po tayo tumungo, ito po medyo marami-rami na po tayo dito. Pasensya na ako kung di ko mababanggit po dahil selected na lang po yung aking babanggitin at sana po ay pagpasensyahan niyo po ako kung sakali pong hindi ko mabanggit po, medyo gahol din tayo sa oras po nakikihiram lang tayo ng internet po dito sa amin pong kwarto sa labas po ako ngayon kaya medyo humid po, mainit. Binabati ko si Georgie Alejandro, mapagpalang gabi din sa iyo Georgie. Hopefully ay lumago po yung Puray Christian Church, lalo na yung mga iba nating mga kapatid po nakatutubo. Magandang gabi po sa inyo diyan. Lalong-lalo na alam ko po, ang layo ng distansya po from Magalang, Pampanga, pero very clear, napapanood po tayo ni Georgie. Si Sister Aster po, kamusta po kayo dyan sa Dubai? Ayan, live po yan, nakikinig sa Dubai.
So kamusta po ang buong Shason family po, at pinananalangin ko kayo gabi at araw po na gumanda po ang inyo pong relasyon sa Diyos, lalo na po yung kalusugan ninyo. Sana po ma-clear ang atin pong reception dyan, Sister Aster. Kay Crisel naman, magandang gabi sa iyo. Thank you, Crisel, sa pag-aasikaso ng mga graduates natin at yung mga parangal na gagawin natin ngayong June. At sa lahat po, mag-submit po kayo ng inyo pong mga basic information po ng mga graduates natin para kayo po ay mabigyan ng parangal po this coming Sunday po. Si Crisel na mamahala. Maraming salamat, Crisel. Saka si May, kamusta sa iyo, May? Magandang gabi. At patuloy nagpapasalamat tayo sa buhay ni May kasi palagi po nakasubaybay. Wala nga lang picture si May pero alam ko po ay someday po makikilala natin siya with a picture po. Yan po si Camille Malaka Gavan. Good evening po. Kamusta na po kayo dyan sa Puray? Buti malakas po ang reception at naririnig niyo po kami here from Magalang po. Nasa paanan po kami ng Bundok Arayat po ngayon eh. At si Joyce Raybuenan, kamusta na po kayo? Salamat po at nakikinig po kayo. May mahalagang pag-aaralan po tayo. Ang mga tunay na iglesia sa huling araw po. Yan. Kay Sister Irma, kamusta po? At tomorrow po in our prayer meeting, consistent ang atin pong sinasagawa kasama si Sister Odi po. At magsama-sama tayo ng madaling araw po bukas ulit sa pagpapanalangin po. At salamat po sa pagbati po ninyo. Kay Sister Odi, magandang gabi po. See you tomorrow po ng umaga. At magandang gabi po sa inyo ni Sister Irma. At gayon din naman po si Pastor Elmer, naka-tune in pala. Good evening po sa inyo, tsaka po si Sister Leia. Salamat po sa pagtulong sa akin nung Sabado po nung umakyat tayo po sa bundok. Kaya patuloy na kahabagan po nawa kayo ng Lord dyan. Ano po, kahit na mahirap yung pagtawid po sa ilog at kung minsan po'y tumataas yung tubig, pero patuloy pa rin dumadalo po yung mga kapatid dyan sa bundok. Kaya maraming salamat. Yan, Sister Aster, magandang gabi po. Si Nel, yan. At congratulations po kay Sister Crisel na nabaptize po last Saturday po. Pagpalain kayo, Brother Nel, sa inyong kabutihan. Ayan po. At Ate Emmy. Nakita ko si Ate Emmy. Kamusta na po kayo ni Brother Greg? Salamat po sa... Hindi ko po kayo naabutan po dahil maaga po kaming umalis po sa bahay nila Brother Boy nung Saturday po. Pero dumating daw po kayo. Pero gayon pa man po, nagpapasalamat po tayo sa pagdalo nyo po. Malaking tulong po. Saka si Leia, Dolores na naman yung nakalagay dito eh. Pero si Leia, kamusta po kayo? Pastor Elmer po at lahat ng mga kapatid dyan sa Puray. Salamat po dun po sa mga biyaya po ng mga harvest ng talong. Masarap po. Kasama po yung pong papaya. Ang laki ng papaya na binigay sa akin. At sa mga harvest po dyan na pinagkakaloob ninyo, maraming salamat. Lalo na po yung saging, ang dami-dami ng saging po. At yung mga saba na pinadala nyo po. Magandang gabi po. Kay Tilar Salvador, patuloy lang po kayo makinig at marami po tayong matututunan ngayong gabi. Kay Demaline, yan, pag nandyan si Demaline, nandyan din po si Brother Marlo. At happy birthday po kay Brother Marlo po, nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kamusta po kayo, Brother Marlo? Si kapatid na Soli. Magandang gabi po, Sister Soli, at sa lahat po ng buong Bautista family. Sumain niyo po ang kapayapaan, pag-iingat at gabay ng ating Panginoon. Buti na lang, very clear po, no? Napapakinggan niyo po ako dahil nasa labas po ako ngayon. Bagaman humid po dito, mainit. Okay naman po at malakas po yung internet connection. Ganyan din naman po kay Brother Jimmy. Kamusta na po kayo? At pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos, ano? Kasama buong De La Rosa family. Ayan. So, tayo po ngayon ay ngayon si Nanay Auring humabol pa. Nanay Auring, kamusta po? At salamat sa pagdalo nyo every morning. Patuloy po yung prayer namin po para sa inyong magandang kalusugan. Kamusta po ang lahat ng Bisda family po? Isang pinagpaalang gabi po. Ngayon pong gabi, meron tayong pag-aaralan po tungkol po sa eschatology po ito. At ito pong pag-aaralan natin may kinalaman po in the end ages. Ayan. Kaya pakita po natin ayan po yung topic. Okay? Ang mga tunay na iglesia po sa huling araw, ito po yung pag-aaralan natin ngayon. Kaya hopefully po, meron tayong mapupulot po at makikita natin yung cross-theological comparison po. Dito po yan mababasa sa Revelations chapter 2 and Revelations chapter 3.
So sana po, kung dala nyo Biblia ninyo, yan po assignment ninyo. No? Basahin nyo po yung chapter 2 at saka yung chapter 3 po ng Revelations or Pahayag. Nandun po yung 7 churches. At ngayon po, pag-aaralan natin yung characteristics nila, makakapulot po tayo ng kanilang iba't iba pong katangian kung bakit ang mga churches po na ito kinalulugdan ng Diyos at yung iba naman po ay may mga taglay po na hindi magagandang nagagawa po laban sa Panginoon. Pero bago po tayo tumungo, tayo po muna ay dumako po sa pananalangin. Sige, sandali po tayong manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabi na ito. Patuloy niyo po na buksan ang aming isipan sa mga pag-aaral na ito ng banal na kasulatan. Nawa po, Panginoon, ay maihayag po namin ng may katapangan po at pag-ibig po, lalo na po ang mga pag-aaral po about the 7 churches po and their characteristics in the last days. We pray, Lord, that you will guide us, empower us, give us strength and comfort sa lahat ng pag-aaral na ito. Sa lahat po ng mga nakikinig sa buong mundo at gayon din naman po sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din naman po lalong-lalo na sa head church po dyan sa Feast of Harvest sa Marikina at sa Puray Christian Church. Nawa po ay mabuksan po ang lahat ng aming isipan. Patawarin niyo po kami sa mga nagagawa namin pagkakasala. Salamat po, Panginoon, at sa gabing ito bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan at kaalaman tungkol po sa pag-aaral na ito. Thank you, Lord. Ang lahat ng mataas na papuri at pagkilala ay pinakaloob namin sa inyo sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Sige, kung narinig niyo po yung prayer, pakitype niyo po ng amen. Yan. Yan. Thank you. Sana po malakas pa yung reception natin, ha. Medyo humihina ng humihina. Ayan. Ayun. So, naririnig pa pala po ako. Salamat po. Ngayon po, meron tayong pag-aaralan, although na-i-preach ko na po ito dati, no? Yung characteristics lang ng 7 churches. At ito ho, mapapansin natin po, ay nasa Book of Revelations. Sa Revelations chapter 2 and chapter 3. Meron pong 7 churches na sinasabi dyan. Meron pong iglesia po ng Efeso, kung saan po nangaral si St. Paul, dun po sa Church of Ephesians. May Church po of Smyrna, yan po, naging iglesia rin po yan. Ano? May Church of Pergamo, nandiyan din po yan sa mga kinabibilangan po ng 7 churches. Yung iglesia po ng Thyatira, kasama din po yan. Yung Sardis na church, gayon din naman po yung Philadelphia, no? Alam niyo yung lugar na yan sa US, ano, kinuha po yan sa mga sinaunang iglesia po, lalong-lalo na nung panahon po ng mga apostol. And then meron tayong tinatawag na Church of Laodicea. Bakit natin tinatalakay ito? Alam niyo po kasi yung mga katangian na ito ay nakasulat po dito sa pag-aaral natin ng Bible. At malaki yung mapupulot natin, ano? Makikita natin kung ang kapulungan ba natin o ang atin pong mga pagsasama-sama ay sumasang-ayon pa rin doon po sa sinasabi po na katanggap-tanggap na katangian po ng isang church, no? Base po sa itong mga iglesia na ito. Bilang panguna po dito po sa aklat po ng Colossians chapter 1 verse 18 yan. Represent ko po sa inyo yan. Hopefully po sana nakikita niyo po. Yan. So kung dala niyo po yung inyong mga banal na kasulatan, pwede nating buksan po. Dito po sa Colossians chapter 1 verse 18. Yan. So ang sabi po dito, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Referring to Jesus Christ. Ano? Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Ayan po. So dito po sa mga talata na ito, makikita po natin, lalong-lalo na sa Colosas 1:18, yung siya, referring to the Lord Jesus Christ, ang ulo at ang iglesia po, yung churches, no? Ito po, ipapakita natin yung katangian ng 7 churches. At ang iglesia ay ang kanyang katawan. Ayan. So si Kristo po ang ulo at yung iglesia po, maging ito man po yung sa iglesia ng Laodicea, iglesia ng Thyatira, iglesia po ng Philadelphia, iglesia po ng Efeso, lahat po yan po ay katawan ni Kristo. Nansabi po dito, siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya ay maging pangunahin sa lahat. Ayan po. So, mapapansin niyo po, the head of the church
church is no other than Jesus Christ, no? Siya po talaga ang pinuno ng lahat ng churches. Lalong-lalo na yung 7 churches po na tinutukoy doon po sa Book of Revelations. At ang katawan po na ito, yung mga tao po. Sabi po sa Bible yan, hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng banal na Espiritu ng Diyos? We are the temple of God. So, lahat po ng nananampalataya, lahat po ng tumanggap sa Kanya, lahat po na nagkaroon ng ugnayan kay Jesus, nagiging bahagi po ng church, nagiging bahagi po ng iglesyang tinatawag natin ng Kanyang katawan. At sa gabi po na ito, makikita natin po, dito po, sana po i-advance reading niyo po kasi hindi po natin pwedeng matalakay yung lahat po ng Bible studies na ito ng isang upuan po. Kasi 2 chapters po ito eh. So, yung mga series na ginagawa natin, lalo na po yung mga mangyayari sa mga huling araw, ito po yung magiging katangian ng mga churches po. At makakapulot po tayo dito ng mga magagandang aral kung lumalakad pa ba tayo sa kalooban ng Diyos o hindi. Ayan. So, isahin po natin. Ang unang-una po, meron tayong tinatawag po na Iglesia ng Efeso. Dito nangaral si Pablo, may isang book po sa Bible na tinatawag na Book of Ephesians. Ayan. So, ito po, yung pong Iglesia ng Efeso, may problema siya dito sa Bible. Ang problem po niya, iniwan niya yung unang pag-ibig, yung first love niya. Ano ba yung first love niya? Si Kristo, si Jesus po, iniwan niya po yung kanyang first love po. Naging mainit po siya sa kanyang pananalig, pero sa last part po, nawala yung kanila pong tinatawag na pag-ibig. Tingnan niyo po at babasahin ko po dito po sa pahayag, sa aklat po ng pahayag, 2:2-4. Sorry po, maliliit Maganda po ito pag inilagay nyo sa TV ninyo, mas malalaki po eh. Or better, kung meron po kayong Bible para makita natin itong eschatological studies na ito. So sa pahayag or Revelations chapter 2 verse 2-4, ganito po yung talata, no? Ang sabi po dito, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at ang matyaga mong pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang mga masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatanayan mo sila'y huwad. Alam ko rin na matyaga ka at nagtitiis ka ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumusuko. Maganda yung kanyang characteristics. For the Church of Ephesians, ito po, isa sa mga katawan ni Kristo, ito po, and during the times of the early apostles, ang gaganda nung kanilang pinapakita rito Sila po nagpapagal po para sa gawain ng Diyos. Sila po, hindi nila kinukonsinti po pag masama, nire-rebuke nila. At sila po, sinusubok nila yung mga apostol po kung talaga pong sila'y nagtuturo po ng sa Diyos o hindi. Pero meron silang isang maliit na bagay na akala po nila hindi po magiging big deal po ito. Pero ang sabi ng verse 4, pansinin niyo po, subalit may isang bagay na ayaw ko sa inyo. Ano po yung ayaw po ng Panginoon dito sa Church of Ephesians? Iniwan mo na ang pag-ibig mo nung una. Purihin po ang Diyos, praise God. So makikita nyo po, yung pong mainit o marubdob na pagnanasan nila na maglingkod po sa Diyos, pagdating ng mga huling araw po, medyo nagningas ugon. Ibig sabihin po, nung una po, they are very industrious po. Napakasipag po niyan sa pagpananalangin, napakasipag po sa pagbabasa ng Biblia, napakasipag po niyan sa pagpapaalala. Pero dumating po yung time, nanlamig sila doon po sa pag-ibig nila sa Diyos. Ibig sabihin, nung una lang mainit, pagkatapos nawala na yung fire ng paglilingkod at ng kanya pong pagpapasalamat sa Diyos. Bakit to? Kasi ang sabi dito, tingnan niyo po clearly dun sa Bible verse. Sa verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa inyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. So dati love na love nila si Lord, nagsisilbi sila. Sila po'y ginagamit po sa mga panalangin, sa mga charitable works. Pero nung nagsawa sila, iniwan nila yung mga gawain ng Diyos. Nawala po sila sa sirkulasyon. So sa mga huling araw po, like the Church of Ephesians, marami pong ganyan. Sa una lang masipag,
pero nawawala rin po yung pag-ibig nila sa Diyos. Hindi po magandang ehemplo po yon. So wag nating tutularan po, nagniningas kugon po, yung church ng Ephesians. Nang una, masigasig, talaga masipag sa panalangin, kung tumulong sa kapwa po, ganun na lang po. Pero at the end, nawala yung init ng pagtulong, nawala po yung kanila pong pagsisilbi. Bakit? Nawala yung first love. Sino ba ang first love mo pag naglilingkod ka? Di ba po ang Diyos? So nanlamig sila sa Diyos, nawala po yung kanilang pag-iinit. Maraming church po ng ganyan na sinisimulan lang sa una, o yan, huwag kayong magagalit. May mga ganun din tayong kuminsan pong nakikita. No? Mainit nung una, yung mga sumunod na araw, wala na. Hindi mo na makikita po sa gawain. Hindi mo na makikita po nakasama po sa paghayo. Hindi mo na nakikita na nananalangin o kasama sa Bible studies. Nawawala po. Kasi yun po, yung characteristic na pinapakita po dito sa mga church po ng Epeso. So wag nating tutularan po yon. Sabi po ni Apostol Pablo, ulitin ko lang po, no, ni St. Paul, sa verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa inyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo nung una. Wag nating iiwan yung first love natin. Kasi ang buhay natin, no, ang kalakasan natin, ang kayamanan natin, karunungan natin, ang gagaling sa Diyos, tapos tatalikuran natin siya. Ultimo yung hininga ho natin pati po yung atin pong achievements, pera, lahat ho galing po sa Diyos. Pag tinalikuran niyo po siya, sino pa pupuntahan po natin? Di ba? So, hindi natin kailangan tularan yung mga negative po na ginagawa noong pong church in the Ephesians. Meron pa ho. Hindi lang po, 7 po yan Ikalawa, mapapansin nyo, may tinutukoy po si St. Paul naman, yung sa iglesia ng Esmirna, the Church of Esmirna. Dito po sa pahayag 2:10, Revelations chapter 2 verse 10. Tignan niyo po ang sinasaad dito. Sabi po dito, iglesia ho nananatiling tapat hanggang huli. So maganda yung karakteristik niya, no? Kasi yung kanina po, nawala yung unang pag-ibig sa Efeso. Pero ito po, model. Ito maganda ho. Ano po yung sinasabi sa church ng Esmirna? Dito po sa pahayag 2:10. Tignan niyo po ang Revelations chapter 2 verse 10. Ang sabi po dito, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo ng danasin. Makinig ka sapagkat ipabibilanggo ka ng diablo at ang ilan sa inyo ay makakaranas ng mga pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw, pero ang sabi po dito, no, ito po naka-highlight sa pula. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ano yung characteristics niya? Ito pong Church of Esmirna, nananatili pong tapat hanggang sa kahuli-hulihan. So ito ang isa sa mga role model. Kung gusto niyo po ng church po na talaga pong makapagbigay ng kaluguran sa Diyos, ano yung katangian niya? Nananatili siyang tapat hanggang sa huli. Hindi po katulad ng Ephesian churches, no? Siya po, pagka po bandang huli, nawawala na po yung first love, nawawala na po yung kanyang dedication sa Diyos. Pero ito pong Esmirna, huwag niyo pong kakalimutan yung pangalan, Church of Smyrna, no? Sa pahayag, ang maganda po niyang katangian po, ang sabi po dito, nananatili siyang tapat hanggang kamatayan at ang gantimpala po nito yung korona po ng buhay. Praise God, di ba? Napakaganda, no? Purihin po natin ang Diyos kasi itong church na to, marami siyang pagsubok, marami pong dumarating sa kanya na problema. Pero katulad doon natin, kailangan hindi tayo natitinag ng mga mabibigat na pagsubok, di ba? Kung minsan marami tayong nakikita nagpapatiwakal o nawawalan ng pag-asa o kaya po sumusuko na sa buhay. Pero yung dinivelop po na salita sa kanila, nananatili po silang tapat hanggang kamatayan. At ano po ang pangako ng Diyos sa ganitong mga churches? Gagantimpalaan po sila ng korona ng buhay. So siguro wag nating gayahin yung Church of Ephesians, Bagaman maganda po yung buong book na yan. Pag binasa niyo po yan, marami kayong mapupulot po kasi isa pong aklat yan sa Biblia. Pero yung church po ng Esmirna, magandang tularan siya kasi nagpapakita po siya ng katapatan hanggang sa kamatayan. So wag niyo kakalimutan yun may isang magandang church pong tinutukoy dito. Ang pangalan niya Esmirna. Iglesia pong nananatili ng tapat hanggang huli. Ayan. Dito po sa
ikatlo, ayan, meron naman ding isa pang church, no, nung panahon ng mga apostol, ayan. Yung church ng Pergamo, ayan. Sila po nabahaginan din, they know the gospel, no, ng Panginoon, pero meron silang hindi magandang ugali na ayaw ng Diyos. Ito po, nakikinig po sa mga false prophet, nakikinig po sa mga bulaan. Kaya yun po ang kanila pong curse, no? Itong church na ito, naniniwala sila sa mga maling aral po ng bulaang propeta. Tingnan niyo po ang sabi ng pahayag dito po sa 2:13 hanggang 14. Revelations chapter 2 verse 13 to 14. Tingnan niyo mabuti, no? Naka-flash po sa screen ninyo. Ang sabi po dito, alam ko kung saan ka nakatira, sa kinaroroonan ng trono ni Satanas. So ito pong church na ito malapit po sa mga pagsubok, malapit po sa mga kasalanan, o sa mga makamundong gawain po. Gayunman, ang sabi po dito, nananatili kang tapat sa akin at hindi mo tinalikuran ang iyong pananampalataya sa akin, kahit noong si Antipas na tapat kong lingkod ay patayin diyan sa kalagitnaan ninyo sa lugar na tinitirahan ni Satanas. Yan. Kasi masamang lugar po yung area ng Pergamo. Pero ito yung negative sa kanila na sana hindi po makita sa atin. Ano? Ang sabi ng verse 14, subalit may ilang bagay na ayaw ko sa inyo. Ayan. So ano po yung ayaw po sa kanila? May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam. Ayan. Si Balaam po yung false prophet, ano, na nagtuturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Ayan. So, they listen to false prophet. Ayan. Hindi po sila nananatili doon po sa aral na tinuturo sa kanila. O hindi, kung sino-sino pinakikinggan po nila, at yung mga false teaching po, yun ang sinusunod nila. So wag niyo pong gagayahin yung mga iglesia po ng taga Pergamo. Ayan po. Hindi po maganda yung kanila pong ugali na mabilis sumunod po. Kung sino-sinong pinakikinggan po, dapat may critical thinking tayo. Sinasala natin kung tama ba yung mga aral, yung mga tinuturo, o baka ipahamak tayo. So ulitin ko ho, no? Yung Efeso, yung churches po dun sa Ephesians, may ugaling di maganda, na wala po yung first love nila. Yung ikalawa po, maganda yung Smyrna. Bakit po? Kasi sila po, nanatili po silang tapat until their death, no? Nanatiling tapat, hindi sila tumalikod po sa Diyos o kay Kristo po. Yung pong Pergamo po, meron ho na mga kasamahan po sila sa church na yan na sumusunod po sa mga false prophets. Ayan po masama ngayon eh. Napakinggan lang ho yung mga iba-ibang nangangaral ho, sinunod na. O kaya ho tinignan ho sa aral nila, akala nila befitting, ano ho, ayan na. Kaya mahirap po yung ganyan. Na kailangan po, may critical thinking tayo, sinasala natin ho, yung tinuturo ho ba sa atin, tama. Sila ho, paniwala ng paniwala ho. Mali naman din po yun. Subukin ninyo ang bawat espiritu, ang sabi po ng 1 John chapter 4. Subukin ninyo para makita ninyo kung tama po yung sinasabi o hindi. So, yun po, ikatlo na ho tayo, no? Hindi rin katanggap-tanggap po yung Church of Pergamo. Ayaw din po ng Diyos. Ikaapat po, meron po tayong isa pang church na tinutukoy po dito. Yun pong Church of Thyatira. Yung Church of Thyatira po, iglesia naman na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan. Hindi sila sumasamba sa tunay na Diyos. Ito nga ho yung negative sa kanila, kaya ayaw po sila ng Panginoon. Sabi ng pahayag 2:19 hanggang 20. Revelations chapter 2 verse 19 to 20. Ito po yung sinasaad, ano pong sabi rito? Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, ang katapatan, paglilingkod at pagtsatsaga. Nalalaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang ayaw ko sa iyo. Meron pong curse dito po sa church ng Thyatira. Ano po yung curse nila? Pinapayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng pagkain na inahandog sa mga Diyos-Diyosan. Ayun. So, looking at the background of the Church of Thyatira, no? Sila po, they don't worship the true God. Sila po, mabilis sumunod po kung ano-ano yung mga nakikita nila. Even po yung mga Diyos po galing sa Babylonia, yung mga Diyos po galing sa iba't ibang mga kaharian, sa mga Amalekita, sinasamba nila.
hindi nila sinasamba po yung Panginoon Diyos sa espiritu at katotohanan. Kaya po ang mga church po sa Tiatira po, kahit na anong dumating sa kanila, lagyan po ng batong estatwa, sinasamba. Lagyan po halimbawa ng kahoy, sinasamba nila. Diyos po ng mga Amalekita, sinasamba nila. Dalin po yung Diyos ng mga taga-Babylonia, sinasamba rin nila. They do not worship God in spirit and in truth. At yun po yung ayaw sa kanila. Ang sabi po rito, sila po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan. Kaya mahirap po yung gano'n, no? You worship God in spirit and in truth, at huwag tayong luluhod po sa mga ginawa po ng kamay ng tao, lalong-lalo na dun po sa mga iba-ibang mga Diyos na yan, katulad ng Diyos ng Babylonia, ng Ehipsyo. Tanggap sila ng tanggap po. And this is something that God has hold against them. No? Hindi po maganda yung ugali. Isa pa lang po yung nakakapasa. Yung Smyrna kanina, no, na tinalakay natin. Kasi yung Smyrna ho, nananatiling tapat. Yung mga iba po, ulitin ko lang po, yung Ephesians po, iniwan nila yung first love, yung Diyos, no, tinalikuran nila. Yung Smyrna ho, nanatiling tapat. So pasado si Smyrna, dapat yan ang gagayahin natin. Yung pong church ng Pergamo po, sumusunod po sa mga bulaang propeta yan. Yung sa church po ng Tiatira, sumusunod naman, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung ikalima po, meron pang isa po, no? Yung pong Church of Sardis. Ayan. Ito naman pong Church of Sardis po, ayaw po ng Lord yung kanilang pamumuhay ng pagpapanggap. Hypocrisy. Naku, ayaw po ng Lord yan na nagpapanggap po. Tingnan nyo po, ang sabi naman, in the next chapter po, no? Dito na po tayo sa Revelations chapter 3. Dito po sa serya natin ng eschatological studies, no? Sa pahayag 3, 2 hanggang 4. Tingnan nyo pong mabuti. Bakit siya naging mapagpanggap? Sabi po dito ng pahayag 3, 2 hanggang 4. Kaya't gumising ka at palakasin mo ang mga nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay. Sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng Diyos ang mga nagawa mo. Bakit hindi po naging ganap? Kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon at pagsisihan mo talikuran ng iyong mga kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan at gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na nananatiling walang dungis ang kanilang damit, kaya't kasama ko siyang maglalakad na nakasuot ng puting damit sapagkat sila ay karapat-dapat. Meron ng mga tama pong mga mananampalataya doon sa Church of Sardis. Pero ang sabi po dito, nakita niyo yung naka-highlight na pula, no, mga kapatid. Sabi dito, sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Bakit hindi po ganap? Puro pagpapanggap po, pagbibigay po. Pero at the same time na tumutulong, nagrereklamo. O kaya ho, nananalangin. Pero yung motibo po ng puso nila, hindi po para purihin ng Diyos, kundi ho para humingi ng humingi. Hindi rin maganda po yung ganung ugali, no? Lalo na doon sa tinatawag nating pagpapanggap or hypocrisy. Gumagawa ng mabuti, pero sa loob po, hindi bukal sa kalooban. Yun yung katangian nitong church na ito. Gumagawa sila ng charitable works, pero naghahanap ng kapalit. Gumagawa po sila ng panalangin, pero dapat nakikita sila ng maraming tao. Sila po dito sa Sardis, tumutulong sila, pero kailangan they announce it with trumpet call, no? Na dapat pag magbibigay po, kitang-kita ng mga tao nagbibigay. Ayun po ang isa sa ayaw ng Diyos. Ang tawag po dyan, pagpapanggap at pagiging ipokrito. Marami sa church dito, sa Sardis, ipokrito. Pero hindi ho lahat. Meron po ditong binabanggit, may ilan po dyan sa iglesia ng Sardis na nananatiling walang dungis. Walang dungis sa kanilang damit, kaya kasama sila na maglalakad na nakasuot ng puting damit sapagkat sila po ay karapat-dapat. Hindi po lahat. So we cannot generalize po na, ang Church of Sardis, lahat masasama. Hindi po. May mga mangilan-ngilan, pero majority po, mapagpanggap. Sana po hindi tayo ganun. Ano? Yung church po ng Smyrna, yung po nananatiling tapat hanggang huli. But other churches po, wala ho, no? So wag nating gagayahin po yung iglesia po ng Efeso na matay yung first love niya, yung kanyang marubdob na paglilingkod sa Diyos. Yung pong sa Smyrna po, yun po yung pinaka makikita nating closest po, no?
pinakamalapit po doon po sa kalooban ng Diyos. Kasi makikita nyo yung Esmirna, nananatili siyang tapat. Yung pong Pergamo, naniniwala sila sa mga bulaang propeta. Yung Tiatira po, sumasamba sa Diyos-Diyosan po. Yung Sardis po, namumuhay sa pagpapanggap. Isa pang model, ito naman po. So, huwag nyo kakalimutan yung Smyrna, kasi nananatiling tapat. Sila po may blessing. Pero yung ika-anim po, isa pang role model, Philadelphia. Dalawa ho yung positibo dito. Yung Church of Smyrna at saka yung Church of Philadelphia. Ang Church of Philadelphia po, iglesia siya, buong pusong sumusunod. Amen ba? Amen po ba? Di ba ho? Doon mo makikita, pwede pa lang ang church, ang heart niya, buong puso. Hindi half-hearted. Ayaw po ng Diyos ng kalahati puso natin o kaya po 90%. Full-hearted devotion. Tignan niyo po ha. Sabi po ng Revelations chapter 3 verse 8 to 10 sa pahayag 3:8 hanggang 10. Ang sabi po dito, alam ko ang mga ginagawa mo, alam kong kakaunti lamang ang iyong kakayahanan, ngunit sinunod mo ang aking salita. At naging tapat ka sa akin, kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ninuman. Tignan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampon ni Satanas at nagpapanggap na mga Hudyo, ngunit hindi naman. At sa halip ay nagsisinungaling. Tignan niyo yung naka-highlight ng red. Malalaman nilang minamahal kita. Bakit sila love na love ni Lord? Ito pong Church of Philadelphia. Sapagkat tinutupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ang ganda, no? Sa lahat ng 7 churches na ito, Smyrna, the Church of Smyrna, and also the Church of Philadelphia, nag-exhibit po ng mga katangiang kalugod-lugod sa Diyos. Ano po yung katangian na yun? Yung sa Smyrna po, nananatili siyang tapat hanggang sa kahuli-hulihan. At yung Philadelphia naman po, may puso siya, may heart siya na handang sumunod. Sana ganun yung katangian ng mga churches, na hindi tayo sumusuko, talagang hanggang sa kamatayan, we are going to serve the church. Tapos yung pangalawa po, ang ganda, buong puso yung kanyang devotion sa Diyos. Hindi ko kasi gusto ng Diyos yung half-hearted devotion o kaya yung 90%, even 95%. Sorry po, huwag kayo magagalit. Even 99%. Pag tayo nagmahal sa Diyos, sabi nga ng Bible, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Hindi 99% buong puso. Itong church na ito, they love God with all their heart, with all their mind, and with all their soul. Yun, ang ganda ng katangian. Yun ang pulutin natin dito. Yun yung tignan natin. Na we love God with all our heart. Kaya po sila ay kinalugdan po ng Diyos. No? Ayan. So, dalawa po, Smyrna. Pangalawa po, Philadelphia. Ayan. Pero may isa pa. Pero yung isa po, medyo hindi rin maganda. Ito, bandang huli na po tayo nito. Meron pa po yung Church of Laodicea. Iglesia po ng Laodicea. Ayan. Pero bago po tayo tumuloy, binabati po natin si kapatid na Marilyn Radoban. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Si Diane Rose. Ayan, si Diana. Kamusta? Magandang gabi, Diane. Salamat sa pakikinig. Si Crisel po, binabati natin sa kanyang bagong pagbabautismo po. Si Demaline at si Marlo. Ayan po, happy birthday Marlo. Si Aljon Lorente. Si May. Kamusta na po kayo at mapagpalang gabi po. Ayan po. At si Nanay Soli, Sister Aster, Sister Emmy. Good evening po sa bawat isa po. Tsaka si Alma. Magandang gabi po sa inyo. Kaya natutuwa po tayo. Yung ikapito po, Church of Laodicea. Ano po yung ugali niya? Walang paninindigan. Marami pong taong ganyan. Pagka dumating na pagsubok, iiwanan na po tayo. Dapat kung nasan yung totoo, doon tayo maninindigan. Pero itong church na ito, wala. Kaya po meron sa kanilang curse, no? Sabi ng Revelations chapter 3 verse 15 to 17. Ayan po. Sa pahayag 3, 15 hanggang 17. Ganito po ang sinasabi rito. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Grabe, no? Sabi ng Lord. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala ka ng kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag, at hubad. Ayan.
Ano po ibig sabihin dito sa Church of Laodicea na ayaw po ng Diyos? Yung pong walang paninindigan, minsan mainit ka sa gawain, minsan naman malamig ka. Ang tawag ko doon maligamgam. Ang ganda ho ng sinabi rito, no? Mabuti pa sana ho kung talagang mainit ka, magpakatuloy ka na magpakainit po sa paglilingkod. Kung malamig ka at ayaw mo naman mag-serve na sa church, di okay lang ho. Diyos na hong bahala sa inyo. Pero kung minsan masipag ka, minsan tamad, minsan masipag, ang tawag ho doon, nasa gitna. Walang paninindigan. Tingnan niyo po, sabi sa Bible, hindi ka mainit, hindi ka malamig, ngunit ikaw ay maligamgam, isusuka kita. Kita niyo po, no? So, hindi po tinatanggap ng Lord yung ganyan pong klase ng church. Kailangan ho, kung mainit, mainit. Kung talaga naman pong malamig ka, malamig ka o hindi ka talaga naniniwala na. Pero kung minsan naniniwala ka sa Diyos, minsan hindi. Minsan naman, hindi ka naniniwala. Dumarating yung time naman, marubdob yung iyo pong paniniwala. Ano ka ba talaga? Gusto mo bang maglingkod o gusto mo bang tumalikod? Gusto mo ba na ibigin ng Diyos o gusto mo bang talikuran at magalit sa Diyos? Isa lang ang sasayda ninyo. Pagka po gusto nyo mahalin ng Diyos, magpatuloy na kayo na mahalin ng Diyos. Kung gusto nyo po halimbawa ng magalit po kayo sa Diyos, tumalikod, di gano'n na lang po. Pero in between, ang sabi po dito, very clear. Kaya ayaw po ng Diyos ang Laodicea. Ito po ay church na walang paninindigan. Ayan. So sana kung may napupulot tayo, no, recap lang po. Pinag-aaralan po natin ang Revelations chapter 2 and chapter 3. Maganda po yung talakayan dito kasi may 7 churches na example. Ano yung mapupulot natin sa kanila? May isa pong church dito, iniwan niya yung kanyang unang pag-ibig, which is the Lord, no? Yung Diyos. Marami sa ating ganyan. Mainit lang sa una, naglilingkod lang. Pero bandang huli po, backslide na, ayaw ng maglingkod. Puro nakasamaan ginagawa. So yan ho yung church ng Ephesians. Huwag nating gagayahin ho yan. Pero may mabubuting church, yung pong kahit na anong pagsubok ang dumating po sa buhay niya, nananatili po siyang tapat. Hindi po natitinag ng mga problema, ng mga pagsubok, nakahawak sa panalangin yan. Yun po yung Smyrna. Tatandaan niyo po, no? Yung ikatlo ho, iglesyang sumusunod po sa bulaang propeta, huwag nating gagayahin yung church ng Pergamo, no? Kahit na sinong dumating na teacher ho, tinatanggap nila, ina-accept nila. Yung Tiatira naman po, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sinakop sila ng iba't ibang mga bansa. Babylonia, yung pong Syria, dumating po yung kaharian po ng Amalekita. Lahat ng Diyos na inintroduce sa kanila, sinamba nila. Di ba ho, ang kautosan ng Panginoon, sambahin mo lamang siya, no? Na kaisa-isang Diyos. Sila po hindi. Lahat po tinatanggap nila. Yung Sardis naman, mahilig sa hypocrisy. Gumagawa ng mabuti, pero may kapalit. Yun po, iwasan natin yun. Ano? O nananalangin, pero iba po yung motibo. Pero yung number 6 po, ito po yung church ng Philadelphia. Yung church po ng Philadelphia, maganda ho, buong puso po na sumusunod sa Diyos. No? Buong puso pong naglilingkod sa Diyos. At yung huli po, Laodicea, wala pong paninindigan. Hindi siya malamig, hindi siya mainit. Ayan. Kaya, ano ho ba ang magandang aral na napulot natin ngayon? Ayan. Bagaman na medyo humid po rito, no? Pero nagpapasalamat po ako, malakas po ang atin pong signal at sabi nyo nga po kanina, puro nag-amen po kayo. Ibig sabihin, naririnig nyo po ako ng malakas po. Nandito po kami sa Magalang, Pampanga dahil meron po kaming mga gawain po para po sa Commission on Higher Education. So mga stakeholders po ng mga officials po ng iba't ibang paaralan po, lalo na po ng Department of History naririto. Kaya nagpapasalamat po ako, nakapag-Bible studies pa rin po tayo sa habag at awa ng Panginoon. Uulitin ko lang po, may dalawang church po, dalawa lang po, yung Smyrna at saka po yung pong Philadelphia na sinasabi po sa mga pag-aaral na ito. Kaya ito po'y mahalaga, ito po yung dapat nating pulutan ng aral, ito po yung dapat natin na gawing model or gawing example po sa lahat ng atin pong mga nakikita po sa mga katuruan, sa mga aral po, yung pong nananatili siya na tapat at matatag at lalo tigit po, no, na ang isang church po o yung isang iglesia po ay nakikita nating meron po siyang
buong pusong handang sumunod po sa Diyos. Bilang pangwakas po, mga kapatid, ito po yung atin pong magiging conclusion. Pagka ho talaga kayo naglilingkod bilang kabahagi po ng katawan ng Diyos, bilang bahagi po ng church, no, o ng iglesia, may mga pagsubok na darating. At ang sabi ng Matthew chapter 29 verse 9 to 12 ay ganito. Sa Mateo 24, 9 hanggang 12, pagkatapos ay kapopuotan kayo, ang sabi po dito, ng lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin, at dahil dito marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapopuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililito ang mga ito. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig po ang pag-ibig ng marami. Pero ito po ang magandang palatandaan po, katulad ng Church of Smyrna, katulad po ng Church of Philadelphia, ito po yung kanyang pinakamagandang karakteristik. Nandito po sa verse 13 po. Ano po yung kanyang magandang katangian? Ang sabi po, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Let the Church of Smyrna and also of Philadelphia serve as an inspiration to all of us. Maganda yung characteristics nilang pinakita, maganda po yung kanilang mga katangian na ipinakita po. Kaya muli po nagpapasalamat tayo dahil may natutunan po tayo dito po sa branch ng pag-aaral po ng Biblia, tinatawag nating eschatology, no? O yung mga kawakasan ng mga bagay po na ginawa nating serye po na pinag-aaralan natin. So, sana po kayo po ay may natutunan po muli ngayong gabi at tayo po ay nagpapasalamat, lalong-lalo na yan po, nag-i-amen pa rin sila Georgie, si Pastor Elmer po, si Ate Lea, si Alma, ayan po, consistently po, binabati ko po kayo. Ako po ngayon ay wala sa Quezon City. Nandito po ako sa Magalang, Pampanga dahil kanina po ay umalis kami from UST po. Nagkaroon lang po kami ng activity po doon po sa mga bata sa kanilang General Assembly. Pagkatapos dumiretso na po kami rito. Pero ako po ay nagpapasalamat kasi maganda po yung internet connection po rito. Hindi naputol yung serya ng pag-aaral natin na napakaganda at maraming mga natututunan po. Yun nga lang po ang ating tagubilin po sa bawat isang nakikinig. Sana maging role model po yung Smyrna at Philadelphia po. Nagpakita po sila ng katatagan sa kabila po ng mga pagsubok o mga dumadating na problema. At yung buong pusong pagsunod po sa Diyos, pinakita po ng Church of Philadelphia. Sana po sa 7 iglesia na ito, tularan natin yung Church of Smyrna and the Church of Philadelphia. Doon po, sana assignment ninyo, basahin nyo po yun pong buong chapter 2 and 3 po ng Revelations. Nandun po lahat yan. At tayo po yung nagpapasalamat, ayan po, medyo mainit po dito, kaya nag-green po ako. Napaka-humid po rito sa Novo Farm Resort po kami. At bukas may activity kami. Buti nga nakapag-live broadcast pa ho tayo. Pero nagpapasalamat po tayo. Sa lahat ng mga kapatid po natin, ang laki ho ng tulong po na pinagkakaloob ninyo, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa abroad. At tayo po patuloy po na nagpapasalamat kasi yung mga kapatid po natin, alam nyo po, yung naganap po na bautismo po sa Puray Christian Church, doon po kami sa ilog mismo ho nagbautismo at saka nung nakaraang linggo po, doon po sa bahay ni Brother Boy, may mga kapatid tayong tumutulong po sa atin financially. Kaya tayo nagpapasalamat sa kanila po. Yung mga pinambibili po natin ng mga baptism gown, yung mga pakain po, dahil hindi naman pinapauwi po yung mga nabautismo na hindi pinapakain. At yung mga pag-stop, mga bagong air condition units po natin, salamat po sa lahat ng mga donors po at mga nagko-contribute po sa atin. At muli po, nagpapasalamat tayo, sana po ay patuloy niyong tangkilikin ang Peace of Harvest para po sa mga kapatid natin na nabibless po sa mga aral na ito at gusto niyo pong tumulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos from Luzon, Visayas, and Mindanao sa iba-ibang bahagi po. Sa lahat po ng mga churches po na nakikinig ngayon sa buong mundo, malaki po ang tulong ninyo at pinasasalamatan po natin kayo sa inyo pong mga pagbibigay na pinansyal. Ito po ang atin pong BPI account po, sa BPI peso account po natin, sa lahat ng gustong tumulong po sa mga gawain ng pagpapalaganap ng salita, ay meron po tayong BPI peso account po, 0097-33
0147-22. Ayan po. Sa mga nagnanais po na makapag-abot ng tulong po, anumang currency po, tinatanggap po ng ating dollar account po. Meron po tayong dollar account dito po sa Peace of Harvest Christian Ministry po. Ang BDO dollar account natin ay 100-330-318-489. At sa atin pong GCash account po, pwede po kayong mag-send po. Ito po ang official GCash account po natin. Salamat po kung minsan hindi po natin nababati po. Magpakilala lang po kayo kung sino po yung nagpapadala. Minsan po hindi natin po na-acknowledge po Kasi ang broadcasting natin po ay buong mundo po at buong Pilipinas. Sana po para ma-audit lang natin, magpapakilala po kayo. No? Nagsalamat po kung di man po nagpakilala, pero po maganda po. For the church auditing po, magpapakilala po. So ang GCash account po natin ay 0929-113-1947. Inuulit ko po, 0929-113-1947. Sa lahat po ng mga nagpapadala po, patuloy po kaming nagpapasalamat taus-puso po sa amin. Sa lahat po ng mga naisagawa po, thank you po sa pagpapa-air condition po, mga bagong air condition po na nabili. Maraming salamat po sa Diyos sa mga tulong po ninyo. Sa lahat po ng mga bago pong mga baptismal gown, Lord na pong bahala sa inyo. At sa lahat po ng mga activities po ng church na fini-finance po ng ating mga kapatid po from Florida, from Ohio, from London, sa mga kapatid natin sa Abu Dhabi, sa Japan, sa Canada, natatanggap po namin ang lahat ng mga pagpapala. Kaya po muli sa gabing ito, sumaatin po ang kapayapaan ng Diyos. Tayo po ay mag-closing prayer. Salamat po at nakikinig pa rin po kayo. Pasensya na lang ho, madilim po masyado ho. Hindi ko nadala yung camera ko ho. Nakadepende lang ako sa camera po ng ating pong computer. Sige po, tayo po ay mag-closing prayer. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga nakinig at sa lahat po ng mga kapatid po na reach out po sa buong mundo po ng aral po na ito. Nawa po natutunan po namin ang mga katangian po ng Church of Smyrna and Church of Philadelphia na sana manatili kaming tapat at patuloy po, Lord, yung pong pagsunod namin ng buong kalooban po at buong pag-ibig sa iyong mga salita. Hindi po kami perpekto, marami kaming kasalanan, kaya patawarin niyo po kami. At sa lahat po ng mga nakinig, pagpalain niyo po sila sa pangapatuloy pong tumutulong po sa gawain ng church na ito. I-extend niyo po ang lahat ng pagpapala sa kanila. Muli, maraming salamat po. At sa gabing ito, nawa po ay bigyan niyo po kami ng mahimbing na tulog. At sa muli pong kinabukasan po, magsama-sama po kami sa Dawn Watch Prayer Meeting ng madaling araw. Salamat po. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal na pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Muli ho, magandang gabi po sa bawat isa sa inyo at nawa po ay tayo po ay maraming natutunan po. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid. Kayo po'y binabati ko mula po dito sa Magalang, Pampanga. Magandang gabi po. Mahal na mahal ko po kayo at bukas po ay muli tayong magkita-kita. Good evening po at sumaatin po ang pagpapala ng ating Diyos.